Hi! Hello mga kabing DR! Narito ako muli sa inyong harapan mga kabing DR at tayo ngayon may pag-uusapan tayo mga kabing DR na magandang topic at bago ang lahat, batiin ko muna kayo ng magandang araw, magandang gabi kung gabi po kayo nakapanood mga kabing DR. Hindi pa ako nakapag-upload ng mga nakaraan mga kabing DR dahil nagiging busy po ako sa unit na aking nilalakad mga kabing DR. Ikukwento ko po sa inyo ang bahay namin na ito ngayon. Nakuha po namin ito sa Pag-ibig mga kabing DR. Matagal po namin itong pinagpipray sa Diyos mga kabing DR na mag-open ito sa Pag-ibig dahil year 2011 mga kabing DR nung lumipat kami sa unit na ito. At ito mga kabing DR ay blessing lang sa amin ng Panginoon. At salamat sa Diyos mga kabing DR dahil may dumating ng sulat sa amin, ito i-apply na namin sa Pag-ibig. Kaya huwag kayong umalis dyan. Subaybayan niyo po mula sa simula hanggang sa matapos. Makita niyo po yung journey po namin from 2011 hanggang 2023. Paano po namin to makuha or paano namin to ma-apply sa Pag-ibig. Okay, stay tuned! Ikwento ko po sa inyo mga kabing DR mula sa simula mga kabing DR. Paano po kami napunta sa unit na ito mga kabing DR. Yung time po na yun mga kabing DR, bago po kami lumipat dito, nag-announce po yung katabi naming subdivision na maraming mga bakanting unit na papatirhan nila sa mga tao para po nag-open po sila para hindi po ito mabulok mga kabing DR. Kaya pinasok po namin ng unit na ito ay wala talagang may maraming butas yung dingding kasi po ay nilagyan ng aso, pinatirhan ng aso. Then mga kabing DR ay napakarumi. Ang daming basura dun sa labas mga kabing DR pero pinagtiyagaan po naming linisin at ayusin po ito mga kabing DR hanggang sa po ay nag-pray kami na mag-open nga po sa Pag-ibig mga kabing DR. Kung di ako nagkamali, 2015, nakareceive po kami ng sulat from Pag-ibig na may nagmamay-ari po nito kaya kailangan po naming umalis mga kabing DR. Pero may nagpayo po sa amin na kung sino daw po yung nakatira ay siya daw po yung priority ni Pag-ibig mga kabing DR. Then, nag-intay lang po kami mga kabing DR, still praying. Hindi po kami nagsasawang manalangin sa Panginoon. At 2000, kung di ako nagkamali, 2021, naka-receive po kami ng panibagong sulat from Pag-ibig na kailangan na po namin talagang umalis dahil hindi naman po kami talaga yung may-ari at nakatira lang po kami, pinatira lang po kami. Then mga kabing DR, pumunta po ako sa Pag-ibig at nag-ano po ko sa Pag-ibig mga kabing DR, nag-inquire po ako kung ano po ang pwede naming gawin dahil willing naman po kami na applyan yung bahay. Dahil kami nga po yung nakatira at para po ay maayos na po namin yung mga bagay-bagay about po sa bahay mga kabing DR. Then pagdating po namin sa Pag-ibig, pinakita po namin yung sulat na dumating sa amin. Mayroon po yung TCP number at yung pangalan ng may-ari. At nung nalaman na hindi po ako yung pangalan ng may-ari, wala pa akong ID ng may-ari at authorization letter from may-ari mga kabing DR, ang sabi po sa amin, intayin lang po namin na dumating po yung ITP, Invitation to Purchase mga kabing DR ni Pag-ibig mga kabing DR. Then mga kabing DR, nag-intay pa po kami. Yun nga po, ang ginawa po namin habang nag-iintay kami dahil may TCT number na po doon na nakalagay at pangalan po ng may-ari. Pumunta po ako mismo sa registration of deed at inalam ko po talaga kung sila po talaga yung may-ari mga kabing DR. At lumabas nga po yung result. Yung result mga kabing DR at yun nga po talaga yung nakalagay na may-ari at yung po yung TCT number, tama po. Dahil ibig sabihin po may-ari po talaga sa lalagyan po naming unit mga kabing DR. Then mga kabing DR, ang ginawa po namin na mag-asawa ay nag-intay lang po kami ng panibagong sulat from Pag-ibig mga kabing DR. Kaya nung dumating mga kabing DR, October 2, kung hindi ako nagkamali mga kabing DR, last October 2, this 2023, ay may dumating pong sulat from Pag-ibig na ito po ay pwede na naming a-applyan. At nakalagay na po yung pangalan ng Mr. ko bilang mismong nakatira. Dahil hinihingian po kami ng mga requirements mga kabing DR. Ang dami pong requirements na hiningi.
yung bill ng tubig, kung ilang years po kami, kailangan po ay 1 year na bill po ng tubig or kuryente or internet. Kung na ibig sabihin po ay kami ang nakatira at kami po yung naka-address sa lugar nito mga kabing DR. Yun nga po mga kabing DR, na-receive ko po yung ITP last October 2, this month po. Then, binigyan lang po kami ng 15 days ni Pag-ibig para po ito ay aming ma-apply. Dahil after 15 days po, kung hindi po namin ito ma-apply ay aalis po kami at ibibigay po doon sa iba na may interest po sa unit na ito. Then kung wala po talagang mag-a-apply, ipapasok po nila ito mga kabing DR sa website, ipopost po nila ito para po for bidding na po ito, for close na po talaga. Kaya mga kabing DR, pumunta po ako sa Pag-ibig last October 6 dahil baka mabitin po ako sa araw na 15 days po na binigay. Nung makompleto ko po yung requirements na binigay po nila, ito po yung requirements na binigay po nila. As yung anasikasok, dinala ko po doon sa Shoe Boulevard mga kabing DR sa Mandaluyong. Ang dinala ko po ay ITP form, kailangan po ito mga kabing DR. At copy po ng 2 valid ID ng buyer. At ang buyer po naman ito mga kabing DR, ang anak ko po dahil mas bata po siya. At baka sakali pong mas mababa yung monthly amortization namin dahil bata pa po siya. With 3 specimen signature po ng valid ID. Number 3 po, letter po of proof of billing. Halimbawa po, Meralco bill, sa tubig, then sa wifi, sa internet, or kung wala mo pa kayo noon ay mayroon kayo mga sulat po na dumating na naka-address po sa unit na tinirahan po namin. Then po LBC, ganyan, mga orders po, Shopee, yan po. Kaya noon pa talaga mga kabing DR, nagtatabi na po ako ng mga bill ng mga Shopee, yan, Lazada, tinatabi ko na po yung mga Waybill po noon para po mayroon po akong maipon na may pakita po sa ganitong pagkakataon mga kabing DR. Then number 4 po na dinala ko po doon ay waiver po, papanotary po ito with valid ID nung kung mayroon kang kasama sa loob ng bahay na hindi sila interesado pong kunin ang unit, mayroon pong waiver na ipanotary po ito, pipirmahan po nila ito, na hindi po sila interest with valid ID at 3 specimen mga kabing DR. Then, number 5, barangay certificate po, kumuha din po ako na ako po ay nakatira po talaga sa unit na ito, o sa lugar po na ito. Number 6 po mga kabing DR, joint affidavit po ng dalawang disinterested person mga kabing DR, yung kapitbahay mo po na magpapatunay na ikaw po ay nakatira sa unit po niyan na matagal na panahon na po with valid ID with 3 specimen din po at 1,000 reservation fee. Yan po yung dala-dala po natin mga kabing DR pagpunta ko po doon sa Pag-ibig mga kabing DR. Then mga kabing DR, pinrasis na nga po, nakabayad na ako ng 1,000 reservation fee. At binigyan po ako ng panibagong requirements. At binigyan po kami ng 1 month para po ma-submit yung mga requirements na ito. Then, magpepirmahan na po ng deed of sale mga kabing DR. At may dagdag nga po ako mga kabing DR na dinala ko po doon. Yun po ay dahil employed po yung anak ko, may trabaho po siya. May tatlo po na category po si Pag-ibig sa pag-a-apply po ng mga invitation to purchase, yung di dumaan sa website. Yun po ay employed, self-employed, at OFW. Dahil sa tatlong po ito na bilong po kami sa employed, yung anak ko po ay, ang dala lang po ay yung isang requirements po na kailangan latest 1 month payslip, then, or COE mga kabing DR, Certificate of Employment na katunayan na yung anak ko po talaga ay may trabaho mga kabing DR. Ayan nga po mga kabing DR, dahil binigyan lang kami ng 1 month ni Pag-ibig para ma-submit namin yung panibagong requirements mga kabing DR na hiningi ni Pag-ibig mga kabing DR. Ito po yung mga panibagong requirements na kailangan namin asikasuhin at dadalhin doon mga kabing DR bago matapos yung 1 month mga kabing DR. Photocopy of valid IDs ng buyer, yung buyer na mismo, with 3 specimen signature mga kabing DR, government ID to mga kabing DR, then buyer information sheets mga kabing DR, yan, properly accomplished with 2 pieces, 1 by 1 picture, colored po to mga kabing DR, then ito po, katibayan sa pagtanggap, ito po ipapanotarize din po ito, copy of preservation form and fax, have read and sign back to back. Kailangan pong i-sign. Ibig sabihin po, ibinasa maigi yung mga nakalagay po doon.
Then, payment po for incidental expenses. Ito po yung payment po na sinabi sa amin ni Pag-ibig, yung insurance, sale redemption insurance, stamp at iba pa. Ayan po, tingnan niyo po. Then, photocopy of official receipt, yung binayaran po namin na yun po yung reservation fee na 1,000 plus yung mga babayaran namin panibago pa pagpunta po namin. Then, sa locally employed naman po, dahil locally employed po yung anak ko, ang kailangan po ay latest original certificate of employment, COE po, with company official letterhead, with complete address and contact number ng company, employer ng buyer, mga kabing-DR. Number 2 po, sa local employed po ito, certified true copy of the latest 1-month payslip with duly signed with possession and contact number of authorized signatories. Yan pong dalawa, pagpipilian or lang po ito. Kung wala pong COA, pwede po yung latest payslip po ang inyo pong isa-submit po doon. Kung wala naman po, pwede pong photocopy of latest income tax return, ITR, ayan, received by BIR. Nakalagay din po dito mga kabing-DR kung saan mo ilagay, hindi yung kahit saan lang ilagay na sobre o saan ilagay na envelope. Ito po ay nakalagay sa long white folder. Then binigyan po kami ng instruction na doon sa second floor po ito, sa ganitong building, ganyan, sa ganitong room mga kabing-DR. Kaya mga kabing-DR, meron pa po akong pangalawang video po nito. Abangan po natin dahil magkasasubmit pa lang po kami ng mga panibagong requirements para sa signing of contract na po, kung ano pong mangyari at magkano po ang monthly namin for 30 years nito mga kabing-DR. Pero sulit na rin mga kabing-DR dahil almost 12 years na kami nakatira dito bago naman po ito mag-open sa Pag-ibig at mag-amortization na kami monthly after namin maipasok po ang mga panibagong requirements. Okay mga kabing-DR, till here na lang po. Wait nyo po yung panibagong video ko po mga kabing-DR. Okay, bye-bye! God bless you all! Love you!